Ang nakikita ko sa mga larawang ito ay ang mensahe ng Diyos sa lupang pangako na tayo ay magkaintindihan na, magtulungan, magkaisa, at higit sa lahat, gisingin na ang ating damdamin, diwa at isipan upang mahalin at tunay na pangalagaan ang nag-iisa nating Pilipinas. Inilantad ng Bagyong Undoy, hindi lamang ang kahinaan at ang pagpapabaya ng pamahalaan, kundi pati na ang kawalan ng direksyon na pangalagaan ang kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Ipinakita rin sa trahedyang Undoy ang tunay na uri ng ilan sa ating mga lider na mas mahalaga sa kanila ang mga pagpalitrato sa gitna ng kalamidad, kundi kaya makapagpa-interview sa media para lang may maipagmayabang na sila ay naglilingkod sa bayan. Sa halip na gumawa ng agarang solusyon para matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong taong bayan. Kaya sa videong ito, nais kong gisingin ang inyong isipan sa kapabayaan ng mga nasabing lider ng bayan para sa susunod na sakuna ay matigil na natin ang puro pormahan ng mga politiko at makita na natin umaramdaman ang tunay na serbisyo ng pamahalaan sa mismong panahon ng kagipitan. Isang magandang halimbawa ng kapabayaan ng liderato nasyonal noong Bagyong Undoy ay ang kakayahan ng C-130 na maghulog ng daan-daang rubber boats na may lamang pagkain at gamot, daan-daang life jackets at kilo-kilometrong lubid sa loob lamang ng isang oras. Ngunit hindi ito ginawa dahil maaaring wala ito sa konsepto ng ating National Disaster Program o simpleng kapabayaan lamang ng pamahalaan. At ang masakit isipin sa lahat, ang nag-iisa nating lumilipad na C-130 ay mas ginamit pa na PSG flight o VIP flight ng mga manhid na lider tungo sa kanilang pansariling kapakanan. Hindi lang ito simpleng pagpapabaya, kundi isang malaking pang-alipusta sa pagkatao ng bawat biktima ng Bagyong Undoy na inabot ng 2 araw nang walang kinakain at nanginginig sa lamig sa taas ng bubungan ng kani-kanilang mga bahay. At isang malaking kamangmangan naman kung sa pagkakataong ito ay iasa pa rin natin ang kinabukasan ng bansang Pilipinas sa kamay ng mga politikong naging pabaya lamang noong panahong humagupit ang Bagyong Undoy. Sa kabilang dako naman, lalo na ang mga nagdaang trahedya sa dagat kung saan daang-daang inosenteng sibilyan ang nalunod na lamang dahil walang survival equipment na naibigay ang pamahalaan sa pinakamadaling panahon. Gaya ng nasabi ko, ang C-130 ay kayang maghulog ng libu-libong life jackets o daan-daang rubber boats sa mismong papalubog na barko sa loob lamang ng isang oras. Ngunit hindi ito ginawa dahil wala ito sa konsepto ng ating National Rescue Program. Sa aking pananaw, mahal na kababayan, hindi angkop sa sitwasyon kung ang pinapahalagahan ng isang sekretary ng ahensya ng militar ay sasakay ng helikopter upang makita ang lawak ng pinsala ng bagyo, o ang politikong lider na magpalitrato kasama ang mga biktima ng nalunod na barko. Dahil kahit saang anggulo tingnan, mas mahalaga pa rin ang bilang ng buhay na masasagip mula sa bingit ng kamatayan. Kahit buong Pilipinas pa ang nasalanta ng bagyo, hanggat walang buhay ang malalagas dahil sa kapabayaan ng pamahalaan, yan ang masasabi nating tunay na serbisyong bayan.
Pag-usapan naman natin ang aspeto ng relief operations. Sa maraming taon kong pagpipiloto ng Nomad at Navigator ng C-130, wala akong nakitang pagbabago dahil ang mga relief goods na una sa priority ay yung mga nanggaling sa ABS-CBN o GMA-7 dahil mayroon itong automatic na media coverage. Pagkatapos ng media coverage na yon ay wala na. Nakatambak na lang lahat sa base operations ng Philippine Air Force ng halos isang buwan dahil panay PSG o media flight na lang ang ginagawa. Ganito na lang ba tayo lagi? Napakitang tao lang ang ating pagserbisyo sa panahon ng relief operations? At bilang pamahalaan, isang malaking sampal sa ating mga lider kung puro na lamang sardinas at noodles ang ipinapamudmod ng gobyerno sa ating mga kababayang nagsiksikan sa mga evacuation centers. Ang mga food supplies na ito ay pwede nang ipaubaya sa mga concerned volunteers from non-government organizations. Ang dapat tutukan ng mga lider ng pamahalaan ay ang pagkakaroon ng standardized program ukol sa uri ng relief supplies na ipamahagi sa mga biktima ng bawat kalamidad. Isang halimbawa rito ay ang lagari na liparan ng C-130 para pagkargahan ng tuni-tuniladang gulay, saging, bigas, karne o iba pang food supplies mula sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas para dalhin sa mga designated evacuation centers. Kung ganito ang serbisyong ibinibigay ng pamahalaan sa mga biktima ng kalamidad, malamang hindi mag-atubiling magbayad ng tamang buwis ang ating mga kababayan dahil nakikita nila na may tamang patutunguhan ang perang pinagpaguran.